brothers and sisters in Christ, or unsa nga adlaw hapon baka gabiin ninyo na view kining message karon. I believe God is doing something sa atong mga kinabuhi karon, mga igsoon. And we know already nga ang pandemic mao gini hinungdan nganong gakagapos ta sa unsay angay natong buhaton. Daghang mga butang gusto nato nga mahimo tang gawas nun. Like for instance, sa atong pagsimba. So karon, I'm so thankful, do siguro sa uban this is a negative thing nga nahitabo karon sa atong simbahan. Nga nahimong online ang atong panimbahon karon, maigsuon ang pagpaminaw ninyo karon sa pulong sa Ginoo, nahimo ng virtual na. But it doesn't change the fact that God is good, mga igsoon. Kung asa man ka karon, naglingkod man ka, nagtindog man ka karon, nakamulo ka mang trabaho, this message is for you. And you know what, according to our research, mga igsoon, kining quarantine nga atong na-experience karon kay daghan ng mga butang gyud nga gakaapektuhan ta sa pagsimba, dili lang sa pagsimba, pati sa atong trabaho, hasol na kaayo sa kumplitihan lang ang hisgutan. Grabe akong reklamo, maigsuon, kay pila lang ka biyahe nimo, tagaktak na diretso ang imong pila ka gatos. Pliti lang na. Nya napay usahay nga mupalit kag palaliton. Kung makalimot kag dala sa imong QR code, di gyud ka kapalit. Makalimot kag dala sa imong ID, uli na lang gyud sa imong balay. So kung hunaon imo, grabe kayo kahasol, maigsoon. But you know what? The effects of quarantine nga atong na-experience karon kining nahimo naman tang MECQ karon sa Cagayan de Oro City. Although this taman lang ni siya 15 days, but nagtuo ko nga ang kaaway kanunay nagapamuhat dili lang sa quarantine, mga igsoon, dili lang sa pandemic, dili lang sa virus, kundili sa tanang area sa atong kinabuhi. Sige siyag hasol, sige siyag sinamok, ug sige siyag hatag og kabalaka sa atong mga kinabuhi. And one of the negative effect sa pandemic nga atong na-experience karon is kining gitawag nga post-traumatic stress symptoms. Stress, for short. Ingon pa nila, kasagaran sa mga sakit sa mga tao nga naagiano gibati karon, nagsugod gyud sa stress. And I feel it satisfying, maigsuon, nga madunggan ang mao nga reason nga stress gyud ang hinungdan, kay even myself na experience gyud nako na. Stress gyud. Kining mga ma-confuse ta usahay. Samot na ning kasuko. Daghang mga panahon nga sige na tag kasuko, labi gakahasol-hasol na atong kinabuhi, suko gyud. And usa ka hinungdan kining mga butang nga nakahatag og stress ato, ang tawag ani maigsoon kining gitawag nga stressors. And you know what? Stressors include longer quarantine duration. So kung mo long last pa ning quarantine nato karon, moabot pa ning ibutang natog 6 months or 1 year or unsa ba kahapila na siya ka mga bulan, grabe na gyud ka stress, di na masabtan. Wala ta kabalo no, kay ang Ginoo ra man gyud nasayod sa atong kaugmaon. Ang Ginoo ra gyud nasayod kanus ana makita ng 100% genuine gyud nga vaccine. Wala ta kabalo ana. Long duration sa quarantine. Isa pa kining mahadlok ka nga ma-infect ka sa virus. Kahadlok for short. Sa tanan nimong lakaw, sige kag spray sa alcohol, napay usahay gani malimta nimo dala og alcohol. Lisod kayo, maigsoon. Frustration. Kining gitawag pa gyud nga boredom, kalaay. Naay isa ka igsuon nato diri, dili lang nako nganlan nga na-experience gyud niya ang
14 days nga quarantine mga igsuon ug ako siyang gipangutana unsa ang pinaka lesson nga iyang na-learn sa mao nga experience is gibati gid siya kalaay. Laay kayo ang kinabuhi nya, feeling nimo unproductive kayo ka. Bisag unsa na imong gahuna-unaon, bisag sa social media karon, ang ilang kalaay ila na lang ipahungaw dito sa TikTok. Ipahungaw kung bisag asa nga klase nga platform sa social media para lang gyud nga mawala ang kalaay. Nya kini pag yung inadequate supplies, wala na kayo usahay pundo sa imong balay, konsumo nimo gakabalakan na ka kay nganuman inadequate naman pod ang imong finances. Kay imong trabaho siguro skeletal system na lang ang imuhang process karon, dili na perminti gid kada adlaw, apektuhan gyud mga igsuon ang atong bulsa. And the positive effect mga igsuon, according to our research, by staying in our houses, you are contributing to flattening the curve. Ang curve maigsuon, ang pagtaas sa virus maigsuon, mga na-infected sa virus maigsuon, musaka gina siya. Pero kung muanam-anam na gani siya og kahinay, muanam na siya og kaplat maigsuon ang maong curve. So kung magpadayon ta og stay og dili ta magsigig gawas-gawas og dili magsigig lakaw sa mga dili importante nga lakaw. Number 2, there is a dramatic decrease in air pollution. Di ba nabantayan ninyo? Kung nanira na ang mga companies karon, mga pabrika karon, minus na kaayo ang mga aso. Minus na kaayo ang mga dili maayong chemicals maigsuon nga gipagawa sa mga companies, mga pabrika maigsuon, mga manufacturers. So maka-experience ta og kining decrease gamay sa atong pollution. Number 3, recognition of just how essential our workers. Kining mga gitawag nato nga mga health workers, diri nato ma-feel kung unsa kabalwabol ang ilang serbisyo sa mga katawhan. Sa una mura gineglect ra siguro nato, baliwala ra nato mga nurses, mga doktor, wala kayo bili siguro sa atoa, pero karon magsigi na gid siguro kag ampo nga unta gyud dili sila matakdan. Kay nganuman imagine na lang maigsuono kung mawala ni sila, na instances nga ma-discourage na gid sila, mahadlok na gid sila kay nakita nila sa ilang mga kauban nga wa na COVID na anya, ang uban pa gid nangamatay na. Imagine kung ikaw ng health worker may igsuon. Siguro kung dili ka gabasi lang siguro kwarta, nya affected kaayo ka. Sa kahadlok kayo nimo nga nangawala na imong kauban, labi nag mga best friend pag yun nimo, mga friends nimo, nawala na sa kalit lang. Wala nimo gi-expect. Di ba bation gyud nimo ang kahadlok. Din kining gitawag maigsuon nga there is a re-evaluation of wants and needs. Meaning to say, kaning panahon na karon nato, diri nimo ma-realize kung unsa kabililhon ang imuhang kwarta. Siguro kung naanad ka og gasto diri, gasto didto, karon ka panahon na maigsuon, ma-identify na gyud nimo kung unsa ang imong wants ug unsa ang imong mga needs. So, positive thing maigsuon. Number 5, there is a more tech-savvy society. Meaning to say, daghang mga tao na karon nga gi-appreciate na ang technology. Kung ikaw dili kay kagabali-bali sa imong cellphone, dili kay kagabali-bali sa imong laptop or unsa nga gadget na aka diha, karon makita na nimo kung unsa kabililhon ang mga gadget, ang technology karon maigsoon. Imagine na lang kaning atong panimbahon nato karon. Kung wala siguro ni siya, asa man ta? Siguro magpadayon na lang siguro tag huna-huna nga nagsimba ta nga naghiusa, pero naara sa imong damgo. Nagdamgo lang ka nga nagsimba ta nga naghiusa diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Imagine kung wala ni karong mga gadget karon, and I appreciate sa tanang technical team nga naa diri karon nagpaluyo maigsoon ining atong virtual fellowship. Salamat kayo sa inyong service. I know unsa ka kapoy ni siya kay sa una plano man gihapunta nga dapat naatay mga ingani nga klase sa fellowship kung if ever dili nato ma-reach out ang mga kaigsuon nato kay
sila sa layong dapit. Pero murag naundang to siya kadali kay nganuman kung hunaon nimo ang kakapoy maigsoon, preparation palang daan, din load palang daan, gasto gid kaayo, kalas kaayo. Ug salamat sa inyong time sa tanang mga naka-view karon, nag-spend time gyud, nag-effort gyud, naggahin gyud og kwarta para makaload. Walay labot atong mga naanay internet, katulang mga gadita-dita lang, sacrifice. This is really a sacrificial thing nga buhaton nato maigsuon. Nagpasalamat ko ana. So there is now an appreciation. And katapusan maigsuon, we are getting reacquainted with ourselves and loved ones. Ngano sa pangapanahon nga dili ka gabali-bali sa imong loved ones ug sa imong kaugalingon mismo. Gibisi nimo imong kaugalingon sa trabaho, pati ang imong mga loved ones nakalimot na ka bisan gani sa imong mga kinugos siguro. Nahimo kang maninoy ug maninay, nakalimot na ka. Kung kinsa to sila, nakalimot na ka sa imong responsibility sa pag-encourage sa ilaha, gawas sa paghatag siguro og mga pahalipay sa ilaha financially. So karong panahon na makita na nimo unsa ka effective kining gitawag nga quality time. Kasagaran nato gapangita og quality time. Bisan ako maigsoon no, kana bitawng nayusay reunion dito sa among balay sa Bukidnon, mag-reunion mi. Kung moingon gani na ang president sa amo ang clan nga one day ra ang reunion, di gyud ko moadto ana. Kay nganuman gibalyon ako ang kanang gitawag nga quality time. Nibiyahe naman lang galing ka og layo. Nganong muuli ra man dayon ka inaghuman, galabad-labad ra ka sa imong ulo, di ba? Nangita tag quality time. Quality time gyud kanang makita nimo nga importante ka sa iya, importante pug ko sa imuha. Quality time. So karon makita nato ang quality time karon niining pandemic, nasubraan na gani ang quality time. So mao ni siya ang mga effects maigsoon. Ayaw lang og focus sa kanang mga panghitabo karon nga negative kaayo, although psychologically mao gini number 1 nga effect karon sa pandemic kini ang imo huna-huna maigsoon. Daghan ng mga nabalitaan nato nga gahikog, daghan ng nabalitaan nato nga gabuhat og mga dili maayo para makasurvive lang. But just try to think also the positive things or the positive side ni ining pandemic karon. And right now, I will be talking to you about the freedom of a quarantined soul. Nagaingon maigsuon ang verse, maigsuon, scripture passage na to, Matthew chapter 8 verse 28 to 34. Nagaingon diri, on the other side of the sea, they arrived in the region of the Gerasenes. As soon as Jesus got out of the boat, he was met by a man with an unclean spirit who was coming from the tombs. This man had been living in the tombs and could no longer be restrained even with chains. This man, though he was often bound with chains and shackles, he had broken the chains and shattered the shackles. Now there was no one with the strength to subdue him. Night and day in the tombs and in the mountains he kept crying out and cutting himself with stones. When the man saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees before him. And he shouted in a loud voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, before God, not to torture me." For Jesus had already declared, "Come out of this man, you unclean spirit." "What is your name?" Jesus asked. "My name is Legion," he replied, "for we are many." And he begged Jesus repeatedly not to send him out of the region. So the demons begged Jesus, "Send us to the pigs, so that we may enter them." He gave them permission, and the unclean spirits came out and went into the pigs. And the herd of about 2,000 rushed down the steep bank into the sea and drowned in the water.
Those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside, and the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, clothed and in his right might, and they were afraid. Those who had seen it described that had happened to the demon-possessed man and also to the pigs. And the people began to beg Jesus to leave the region. As he was getting into the boat, the man who had been possessed by the demons begged to go with him. But Jesus would not allow him. Go home to your own people, he said, and tell them how much the Lord has done for you and what mercy he has shown you. So the man went away and began to proclaim throughout the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone was amazed. Lord, thank you for your word. I pray that these words will be delivered into the hearts of your people right now and become fruitful, Lord, in their lives. Thank you for your anointing in Jesus' mighty name. Amen. This passage, maigsoon, is talking about the demons and the pigs. Kung basahon ninyo na sa inyong Bible sa maigsoon, makita ninyo diha kung unsay kalabutan sa mga bad spirits sa animals, labi na sa kining gitawag nga mga baboy. Jesus and his disciples one day visited the Gerasenes. So kani nga part may igsoon is duol ni siya sa dagat. Silbi mura siya cliff. Then dito sa ibabaw naa dito ang mga binuhi nga baboy, then naa po dito ang minteryo. Then sa ubos na dayon dagat na siya. So imagine, kung imagine nimo maigsoon, naani nga setting may igsoon, nga story sa usa ka dapit nga kulba kayo. Sa mga movies raman nato ni makita kasagaran kining mga ingani nga nay mahulog, nay mulayat, nay mulangoy. Pero karon maigsoon biblically diri nato makita karon unsay interaction maigsoon sa mga bad spirits sa animals o sa mga tao maigsoon. Sa atong nasayran, in Mark chapter 3 verse 20, their purpose come to the place to enjoy a momentary break from ministry so they would eat and sleep. Sa kakapoy ni Jesus maigsuon og suroy-suroy sa mga nagkalaing-laing dapit sa Israel. Tungod kay 100% man siya, bation gid niya ang kakapoy, mangita siya pahulay, samot na siguro ang iyang mga disciples. Na mahulay sila og kani nga location, nakita nila ni kay nganuman kung imagino nimo naa ka sa cliff dayon dagat dayon sa ubos, hangin kayo ni siya nga dapit. Pero without maigsoon the knowledge maigsoon sa mga disciples, and I believe Jesus himself is an all-knowing God. Kung moabot gani na siya ana nga part or location maigsoon, kabalo siya nga naa gyud nang ginahanglan sa iya dihang dapita. Pero imagine, ang mga disciples wala gyud idea. So karon, kung imong basahon og balik maigsoon ang passage, galakaw pa lang si Jesus, gapadulong pa lang ato nga area, nakita na siya aning duha. Kung basahon ninyo kining Mark, na ay book ani gihapon sa Mark ug sa Luke maigsoon, ang isa ka passage magud ani nag-mention lang about isa ka man lang, isa ka tao nga na demon possessed. Pero sa isa ka passage maigsoon, duha daw sila. Duha sila. And they were being demon possessed ani nga time. Imagine kung wala pa ka nakakita og tawo nga na demon possessed. Wala pa ka kabalo kay nakita ra siguro nimo ni sa mga salida o sa TV, mga news lang siguro. Kung ikaw mismo wala ka personally naka-experience ani. Malibog yun ka o magduha-duha ka kung tinuod ba yun nga naa ni siya. But biblically, it happened maigsoon. Nahitabo siya ani nga time. And you know what unsay response ni Jesus? Sa dihang nagdagan ang duha ka tao nga ang mga na-demon possessed sa iya ha? Niluhod diretso maigsoon ang maong tao
kay Jesus ug nihangyo. Unsa iyang gihangyo maigsuon? Sa atong observation diri maigsuon, gihangyo niya nga unta dili sila abugon. Kung abugon manggaling sila, abugon sila ipasulod sa mga baboy nga tuara rito sa unahan. Nang gikaon sila sa sagbot. Roon sa baka ito ilang gipangkaon. Imagine, a demon may igsuon, gipangutan na pagyud ni Jesus kung kinsay ngalan, nitubag ang maong tao, legion. Sa definition sa legion may igsuon, sa definition sa legion, this word is referring to the number of soldiers in a Roman army division, which at that time comprised about 6,000 foot soldiers. 6,000 na nga mga sundalo, plus 700 horsemen. So for a total maigsuon of 6,700 soldiers silang tanan. So imagine na, daotang espiritu nga nisulod sa usa ka tao, 6,700 ka mga espiritu. Ang pangutana ani karon. Niabot na baka agtaani nga time? Nga although we are not siguro na demon possessed, but nakita nimo nga there are something mga demons sa atong kinabuhi nga usahay nakapaluya nato sa pagpangalagad sa Ginoo. I really believe maigsoon in the power of darkness. Na ay gahom ang kaaway. Dili po ko mutuo nga God Himself is na ay opposite. Kung na ay opposite ang love, which is hate, ang black, which is white, ang gahom maigsuon sa Ginoo, dili mahimong ma-opposite sa gahom sa kaaway. Because God Himself has no opposite. Sa iya palang gahom maigsoon, wala siya opposite maigsoon. Ug imagine kining legion ni sulod sa usa ka tawo. Unsa na lang kaha ang gibati maigsoon aning tawhana nga 6,700 ka mga bad spirits na sa iya. What I'm talking now maigsoon is this. I will be talking about the three things, mga butang, mga pagtulunan nga matun-an nato maigsoon ining nga passage maigsoon. There are observations nga akong nabantayan ani. Number 1, kini nga demon possessed man maigsoon in Mark chapter 5 verse 3. Imagine mabugto niya ang kadina. Kung imo siyang gapuson og kadina, maputol gyud niya. O kung maputol na niya, muatim ka o gapos niya, di na gyud nimo siya magapos og usab. So this is in Mark chapter 5 verse 3. In Mark chapter 5 verse 5 pagyud, he has the habit of hitting himself with a stone. Imagine ng tao nga makita nimo sa dalan galakaw-lakaw din gadalag bato din gabunal-bunalan iyang ulo. Siguro ikaw ana igo na siguro ka mag-video imo da yung isend sa imong YouTube channel para daghan kag likes, daghan kag subscriber. Then hangtod makakwarta na dayon ka without thinking or without the feeling maigsuon nga kanang gitawag nga kaluoy sa iya. Nay one time ato nga diha dapit sa crossing diha sa Makanhan, nay nakita nako diha nga nagbuyod nga lalaki siguro sa iya tong kahubog or siguro gikulata siguro to siya nga wa na siya kabangon. A poor man, pobre gid siya nga tawo maigsuon, yagit kayo og iyahang attire. Nya ang nahitabo ato kay nisakay man ko og multicab. So nakahunong man kadali ang multicab kay nagi-pick up pasahero. Gipicturean nako. Pag picture nako ato, ang naa sa akong mind is i-post nako to kay para nga daghang maluoy. And you know what? The opposite thing nga nahitabo maigsuon immediately pag post gyud nako ato. Nabasahan nako dito ang mga series of comments niingon pag dito maigsuon nga ikaw ga picture ka diha wala gyud kay nabuhat. Dito nakahinuktok ko maigsuon. Kini bitaw natay buhaton bitaw nga dili nato huna-hunaon og sakto. Kanang mga moments bitaw sa atong life nga depressed kayo ka dayon imo dayong i-post sa imuhang social media account ang imuhang mga kasakit sa kinabuhi. Dayon
ang sa imong mind ana kay gusto lang nimo magpa-release, i-release nimo ang imong gibati. There is no walay condemnation ani nga part kay ngano man you are just really expressing unsay naa sa imuha. Gi-express nimo ang kalipay nimo, gi-express nimo imong kasuko, gi-express nimo tanang emosyon nimo, imong gi-express para naay makahibalo. Pero naay mga tao maigsuon nga one-sided kayo manghuna-huna. Mao lagi to. Nakabasa ko sa maong comment nga wala gid ako gibuhat, taman ra ko nagpicture-picture. So in my discouragement, sukad ato maigsuon wa na gyud ko gapost-post og mga ingana nga mga senaryo. Kana bitong nay makita nimo nga mga luoy nga mga tao din i-post din nimo, nitagam gyud ko ato maigsuon. So mao ni siya nga sistema maigsuon no. Kung naa palay cellphone siguro sa una, ang mga disciples ni Jesus picturean gid siguro ning na demon possess. Picturean nila ren ilang spread nila nga grabe na nga kuano nga tao kay imagine pila ka 1,000 nga espiritu ni possess ani. So mudaghan gid imong subscriber ana. Kay makabalo naman ka nga pila ka libo nga espiritu ni sulod. First time nga ikaw nag-post gid, original gid nga ikaw nag-post ato nga video or something picture. Nya kana pa with matching pag yun expression mga gakagut nga ngipon nga kanang mga singgit usahay nga naisagol tingog sa laki, sagol tingog sa bae. And you know what? Nadunggan ginako ni personally didto sa tablon maigsoon kanang ginayut camp sa mga young people na to. Dito na ko na-experience that evil spirit is really existing. Sukad pa sa una hangtod karon ga-exist gining mga bad spirits. In Luke chapter 8 verse 7, nakita pa gid niya dire nga hubo ang maong lalaki nagdagan. Nagdagan kay Jesus nga hubo. Imagine na. In Mark chapter 5 verse 2, he was so smelly because he lived in the cemetery with dead corpses. Dili siguro na to na kaya no, bisan pa ganig mo agi lang tag minteryo nga ngit-ngit kaayo. Agi lang ha, mulabay lang. Bation gid siguro nimo ang kahadlok. Pero kani nga possessed, evil possessed man maigsuon, nagpuyo na sa minteryo og tapad pa niya ang mga baho na nga mga patay nga lawas sa tao. Imagine so kung baho na siya, mupilit gid ang baho ana sa imong lawas ug nasimhutan kini ni Jesus ug sa iyang mga disciples. And in Mark chapter 5 verse 9, he was possessed with a legion spirit. So sa ako nang gibasa ganina, this composed of thousands of bad spirits maigsuon nga nakapossess sa maong tao. And one thing for sure maigsuon, kung ang atong kinabuhi wala na ang spirit sa Ginoo, I'm sure bad spirits maigsoon mo'y mupuli. One time natingala ko, kay naay habit usahay nako nga manglimpyo sa among balay, kay daghan kayong mga nagkatag nga mumho. Limpyo kita kay obligasyon sa usa ka amahan pod nga dapat responsible pud ka. Dili lang nimo pasagdan ang imong usawa, limpyo gyud pod. So dito sa sige na kog panglimpyo na naunsa pagkaunsaa maigsuon nga gabagulbol naman hinon ko. Nagbagulbol ko kay after pila ka mga minutes na ana poy mumuho na pod. Hangtod niabot gyud ang time ato nga sa ako ang kinasuluran og sa akong huna-huna. Kung pwede pa lang siguro mamalikas nako. Pero ato nga time na agyud maigsoon sa kung una-huna maigsoon naghasol kining demonyo sa pagpamalikas. Kung naapad diri karon sa atoa kining gihabit ning gitawag nga pamalikas, mga bad words, mga expressions, you know what, that is also a form of bad spirits maigsoon nga kinahanglan isurrender nimo sa Ginoo. And right now, number one maigsoon nga lesson nga atong matun-an niini nga passage is that Satan wants you to be in bondage. Gusto ni Satanas nga gapuson ka sa tanang area sa imong kinabuhi. Nianhi ang kaaway aron pagkawat, pagpatay ug paglaglag maigsoon sa atong kinabuhi, samot na sa atong kalag. Nya kung dili ta ma-aware ani sumala or base maigsoon aning demon possessed man, siguro ang iyang previous nga life ani hayahay kaya ni siya. Hangtod
nga naay ginagmay sala hangtod nadugangan sa isa ka sala na pod, hangtod nga sala na pod, hangtod nidaghan na and ni-equal na siya maigsoon sa usa ka legion. Thousands of bad spirits. Imagine na nang mapusis ka og 1,000 maigsoon nga bad spirit. Bisag tulo lang gani siguro murag dili nakakomportable ana. Pero kani thousands na gyud. And you know what? Nagmakaluoy ang mga tao. Niluhod gyud kay Jesus. Abi na kog ang nihangyo, ang maog yung tao gyud mismo nga naa siya sa ihang sense bitaw nga human siya. Nya sa kung basahon nato maigsoon, ang demonyo ang nihangyo ani nga time. Nihangyo siya nga dili siya abugon kun dili ipapuyo lang sila, musulod sila atong panon sa mga baboy. Immediately nigawas ang mga bad spirits in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Nigawas maigsuon ang mga evil spirits ug nibalhin sa maong nga mga panon sa baboy. And you know what, maigsuon? Nanagan ang maong baboy siguro tungod sa kahadlok. I don't know if nakita nila ang mga bad spirit nga gapadulong sa ila. Sumala sa atong mga nadunggan nga kining mga iro kay makakita og madaotang espiritu. Mo nang muangungol na sila. I don't know. But this passage nagtell na to maigsuon nga ang baboy pirting hadlok ka mga igsuon og tungod sa kahadlok nanagan didto sa pangpang og nangahulog og nangamatay ang tanan. Kabalo ka pila to ka baboy maigsuon 2,000 ka baboy. Imagine na. So gusto ni Satanas nga gapuson ka sa imong kinabuhi. Unsa man ang mga gapos karon, daghan kayong gapos. Many to mention kayo mga gapos sa imong kinabuhi. I believe ikaw nakabalo ana with the grace of God. I-reveal sa Ginoo sa imong kinabuhi unsa na nga mga gapos nga kinahanglan nimo i-surrender sa Ginoo maigsoon. Number 2, Jesus wanted everyone to be set free. Dili lang siguro nga nagpabilin ang mao nga pagkaposes sa mao nga tawo maigsoon na set free sila kay nang gawas man gyud ang daotang espiritu maigsoon. In Isaiah chapter 1 verse 18 niingon diri, "Come now, let us settle the matter, says the Lord. Do your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like a wool." Ipaputi maigsuon sa Ginoo atong kasing-kasing basta muduol ta sa iyaha ug mangayo tag pasaylo maigsuon sa atong mga kasalanan. It doesn't matter siguro kung pila na kasala. As long as you ask God and muduol ka sa Ginoo, then you repent every time you commit that sin maigsuon. I know God is a gracious God. He is a faithful God. Dili gid siya mausab maigsuon. Number 3, obedience is always better than sacrifice. Jesus healed this possessed man by sacrificing around 2,000 pigs. Imagine ko ikaw ang tag-iya aning duha ka baboy, nya nangamatay ang baboy kay nang layat sa pangpang. Siguro normally imong reaction masuko gyud ka, mamalikas gyud ka og pabayaran nimo ang maong baboy. And you know what? Kung atong i-convert ang maong presyo sa usa ka baboy sa una maigsuon, kung i-relate lang nato diri sa Philippines, ang isa ka baboy 8 times nato sa 2,000, mo resulta gid siya maigsuon og 16 million. Imagine na 16 million maigsuon. Apil na atong mga gasto nimo sa pagbuhi nimo atong baboy, mga mahalon kayo nga feeds. Apil na to tanan, mga injection baka ato para lang yun mutambok ang imong baboy. So imagine na, there is always sacrifices maigsuon. Kung naay milagro nga gabuhaton sa Ginoo, naay equivalent na siya nga sacrifice. But the point here is not about sacrifices. It's all about obedience. Obedience is always better than sacrifice. The value of one soul is so great in the sight of Jesus that He would leave the glory of the kingdom of heaven to come to earth and dying on the cross. Imagine muhawa siya sa iyang puloy-anan, muanhi siya sa kalibutan para lang yun nga pakamatyan ka. Ako, ikaw, kitang tanan pakamatyan ta. Ingana kabililhon ang kinabuhi maigsuon. So karon, as my conclusion, there is a duke or something, usa ni siya ka tao maigsuon sa unang panahon in the 14th century nga
gusto nga kuan ni siya dato ni siya og kanang gamana siya og kanang kayamanan sa iyang mga parents. Magsuon ni sila mga igsuon, mga duk sila maigsuon, something sa dito sa UK siguro o sa Britain ni siya maigsuon ay tabo. Ani nga tayo maigsuon, pero tungod sa ilang kadato maigsuon, nag-away ning duha ka magsuon. Away gid sila hangtod ni resulta ni siya sa war. Meaning to say nga naanay laing grupo ang iyang manghod, naapoy laing grupo ang magulang. Ug kining magulang maoy arang-arangan kaysa sa manghod. Kining manghod gusto niya ilugon ang kadato sa iyang magulang. And you know what? Tungod sa iyang plano, nahimong successful iyang plan nga na-capture niya ang iyang magulang. O kabalo mo unsay gibuhat niya sa maong magulang maigsuon, gihimuan niya og kwarto. Gihimuan niya og gamay kayo nga kwarto nga naay pultahan og naay mga bintana, daghang bintana maigsuon. And sa maon niyang mga bintana og pultahan, open ang tanan og walay lock, dili gasirad-an sa maong manghod maigsuon. Gipriso niya didto ang maong magulang pero open ang pultahan ug open ang mga bintana. And you know what unsay gihimo sa maong manghod? Sige niyag hatagan og pagkaon perminti ang iyang magulang. Kay di man niya gusto nga mamatay iyang magulang, gusto man niya nga magsapir lang iyang magulang. Thinking maigsuon nga ang iyahang magulang na ay kanang gitawag nga addiction sa kaon. Ganahan kay siya, grabe ang iyang appetite sa kaon, hilig kay sa kaon. So grabe kawais ang maong manghod kay iyag yung gibahugan sa maon yang appetite maigsuon, mga paboritong pagkaon. And you know what? 10 years mga igsuon, wala gid siya kagawas sa maong kwarto. Nahimo gid siyang bandage dito for the rest sa 10 years niya nga pagsigig kaon dito maigsuon. And you know what? Ang gusto di ay sa manghod. Giingnan niya iyang magulang, "Kuya, kung makagawas ka ani nga kwarto nga akong gihimo sa imo, open ang pultahan, open ang mga bintana. Kung makagawas ka ani, ay pa nako ihatag ang imuhang mga kayamanan og balik." Thinking sa iyang una-una nga dili gid mabuhat sa iyang kuya kay nganuman iyang kuya na adik sa sigig kaon. So imagine 10 years sigig kaon ni samot og kadako maigsuon. Ug after 10 years maigsuon, nahibal-an na lang nga namatay ang iyang manghod, ay pa siya nakagawas pagkamatay sa iyang manghod. So pagkamatay sa iyang manghod, dito nakagawas siya, pero sa sige niya kaon, imagine dako na kayo lawas maigsuon ang mao nga duk nga sigingan lan og Reynald III. Dako na kay lawas di gid kagawas hangtod nakagawas manggaling siya sa pagkamatay sa iyang manghod, namatay ra gid hapon siya sa health issue tungod sa kadako na sa iyang lawas maigsuon. So karon, what I'm talking about is naay mga bandages sa atong kinabuhi sama ni ining demon possessed man. Naay bandage, naay mga gapos sa iyang kinabuhi nga wala gid siya nakagawas ani. Nagsigi gapos sa iyang kinabuhi. Unsa man na maigsuon kabalo ko nasayod ka niini. Mga butang nga makapawala sa imo sa simba pagpangalagad sa Ginoo nga matinud-anon. Daghang mga Kristohanon karon nga nangalipay na gani ang uban nga nagpandemic, nag-online na lang kay nganuman wala na sila'y daghan sila grason nga dili na sila musimba. Gamiton na lang nila ang virus. And hopefully wala na siya diri sa atua. Gamiton ang mga nagkalain-laing rason para lang yun na excuse nga dili na makasimba, di na makapangalagad sa Ginoo. Kung isa na siya kagapos sa atong kinabuhi, and we need to repent, may igsoon. Gusto sa Ginoo nga mudagan ka sa iyaha, mangayog pasaylo, and I believe God is always a forgiving God. Pasayloon ta niya sa tanan natong gibuhat. Sama sa usa ka possessed man, maigsoon. Kung dili man na siguro 1,000 na nga mga bad spirits, and I believe na agad. Mga bad spirits nga nakapaluya sa imong pagpangalagad diya sa Ginoo. I believe gikinahanglan nimo ang tabang sa Ginoo. Just call upon the name of the Lord, and I know the Lord
will certainly heal you spiritually. Tabangan ka sa Ginoo maigsuon, matinud-anon siya nga Dios, di kaniya pasagdan hangtod mga igsuon sa katapusan sa imong kinabuhi. All you need to do is to call upon the name always. Bisag unsa pa na nga gipil nimo nga discouragement sa imong kinabuhi. Finances wala na, gamay na lang kaayo nga wala na mga savings nimo. Wa na kadili na kapiling nimo, di na ka productive. Gusto sa Ginoo mo duol ka mangayo kag tabang sa Ginoo, and imong i-mention permanently, Lord, I want to be a bondage or a slave of your presence always. Putla na ang pagka-slave nimo sa sala, ang pagka-slave nimo sa mga dili maayong butang. Pray to the Lord, Lord, I want to be a slave of your presence for the rest of my life. Daghang salamat maigsuon. God bless you. Daghang mga panahon pa nga ipadayag ang Ginoo ang kamatuoran sa imuha. God bless you in Jesus' name. Amen. Let us sing this song once again, maigsuon sa atong gikanta sa atong worship team ganina. I know nga daghang moment sa atong kinabuhi nga dili na to gakabantayan nga gianam-anam gianam-anam na taggapos sa kaaway. Kana gid bitong nawala na ang imong excitement sa pagpangalagad sa Ginoo, nawala na ang imuhang kining passion sa pagpagamit sa buluhaton sa Ginoo. This is the perfect time. Wherever are you right now, sing with us. Sing this song, maigsuon. Be a slave of God's presence always, and no to being slave of sin. Hallelujah. No longer slave to sin, God. We are your sons and daughters. Soul right now, Lord. Nanginahanglan sila Ginoong Diyos sa magtabang Ginoo. Dili nila makaya Ginoo kung wala ka sa ilang kinabuhi. Oh Jesus. Come on, declare it. God is the owner of your soul. God gives you the freedom to step up and rise. We are no longer slaves. God, sing it once again. I'm no longer slave to sin. Praying right now, Lord, in behalf of every soul, Lord, na naminaw sa imong pulong, Ginoo. Continue to manifest in their lives, O God. Tabangi sila, Ginoo, wala ko nasayod kung unsay mga struggles nila karon. But I'm praying, Lord, that you will set them free from every bondages, Ginoo, sa ilang kinabuhi. Mga gapos, Ginoo, nga nakapaluya kanila. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Walay makalabaw sa imong gahom, Ginoo. You are the same yesterday, today, and forever. Kung gibuhat man nimo sa una, Ginoo, nga nahimong gawas nun among possessed man, this is also our prayer. You will set us free, Lord, sa tanang mga butang na nakapaluya sa among kinabuhi. In Jesus' name. In Jesus' name.